Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Ika-89 nga charter anniversary sa siyudad sa Sugbo gisilibrar karong adlaw. Mga basurang gitapok sa South Road Properties gitinguha nga mahawan sud sa duha ka semana. Kapulisan andam na sa paghatag og seguridad sa paghandom sa ika-40 ka tuig nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution. Driver nga nakahit and run og babaye sa siyudad sa Mandaue kasuhan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga opisyal sa Cebu City Hall mipahinumdom nga magpabilin sa matag usa ang kabilin ning pagsaulog sa ika-89 nga charter anniversary. Apan way madawat nga charter de bonus ang mga trabahante ning tuiga human gisitahan sa Commission on Audit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahimong yano apan kinasing-kasing ang pagsaulog sa ika-89 nga charter anniversary ning dakbayan sa Sugbo. Gipanguluhan nilang Mayor Nestor Archival ug ubang opisyal ang paghalad og buwak ngadto sa monumento ni Don Vicente Rama. Gisaluduhan nila si Rama isip amahan sa Cebu City tungod sa gipanday nga balaod nga nagdeklarar sa independent city status nitong 1937. Matod di Archival nga tungod sa gihimo ni Anhing Rama, nagmalambuon kadugayan ang dakbayan pagkalabay na sa mga katuigan. Apan dili ang kalimtan sa matag usa ang kabilin nga gihimo sa syudad sa Sugbo. As a fellow public servant, I am reminded that the charter he fought for us is not just a document. It is a responsibility we must live every day. May his life continue to inspire us to lead with integrity, unity, and love for our beloved city. Wala nitambong sa wreath-laying ceremony si Vice Mayor Tomas Osmeña alang sa mainungdanon niyang lakaw sa Visayas. Gibasa sa iyang Chief of Staff ang gibiling mensahe nga nagsentro sa mga hinungdan nganong naangkon ang kalambuan sa syudad pinagi sa saktong matang sa liderato. On behalf of Vice Mayor Tommy Osmeña, thank you for your continued service, your discipline, and your commitment to doing what is right, for carrying the values of integrity and right principles as public servants. Gikumpirmar usab ni Mayor Archival nga walay madawat nga charter day bonus ang tanang mga trabahante sa Cebu City Hall. Gidinay sa Commission on Audit ang pagpanghatag sa mga bonus sa nakalabayng 2 ka tuig. Tungod dini, posibleng ibalik sa mga trabahante ang nadawat nilang bonus ngadto sa gobyerno sa higayong naanay notice of disallowance gikan sa COA. Karon wala kita savings. Ya, lisod kayo akong function ba para lang yun nga ingon ka nakahatag ta nga naatay savings bisang wa nga ihatag nato. What happens? Ang mga tao nga gitagaan ipabalik lang gyapon.
what's the use, di ba? Ubos sa kasamtangang annual budget sa Dakbayan. Zero ang gigahing pondo alang sa Charter Day bonus diin. Ipagiunta sa gidusong supplemental budget sa Konseho. Gian Navarro, CCTN News. Cebu City Government naninguhang mahawan ang mga basurang gipatapog sa South Road property sulod sa duha ka semana. Gilain-lain una ang mga basura una pay hatod ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Ang kasiran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Nahimong sumsuman sa publiko ang drone shot gikan sa Cebu City Reef Rehabilitation Initiative diin. Ana sa tungang bahin sa Pond A sa South Road Properties ang nagbinukid nga mga basura. Kini ang gimong temporaryong labayanan gikan sa syudad sa Sugbo diin. Buwag-buwagon kini depende sa iyang matang. Una pa kini ilabay ngadto sa private landfill sa kalungsuran. Aron mawagtang ang kabala kasauban, gitato ni Mayor Nestor Archival nga naninguha ang dakbayan nga mahawan ang mga basura sud sa duha ka semana. Gikumpirmar ni Archival nga sa lungsod sa Aluginsan na ilabay ang mga basura human nahunong ang pagpanglabay nini ngadto sa ka pribadong landfill sa lungsod sa Konsolasyon gumikan sa kakulian sa pagbayad. Tud kay mas layo naman ang labayanan, mas dako usab ang gastuhanan sa syudad nga mokabat sa dulan 4,000 pesos kada tonelada aron tugutang makahawling dito sa Aluginsan. Now, if we can have a landfill which is nearer, kay naa may mga institution nga ningon sila na ay among landfill somewhere Toledo. So Toledo is near from us from Cebu going to that landfill Toledo. Mas layo ang Aluginsan. Then we're looking into that. Wa sa pagduda sa ubang opisyal, segregation lang ang nagbinugto nga kasulbaran alang sa mayor aron dili na mabudlay ang paglabay sa mga hugaw gikan sa kabalayan. Hinoon short-term solution lang ang gihimo nila aron sa gubangon ang nasinating krisis sa basura. Apil na ang gidusong pagbaton og kaugalingong waste-to-energy facility sa syudad. Nakita mo pagod nga daghang mga kanang events ba nga ni unsa kung magsige ta og segregate unya paghuman wala lagi hapon nato imabutangan. So unsa may mahitabuan na, di ba? So we focus on one problem first. Apa nakita sa mayor nga mas mayong dili na unta mo biyahe og lagyo aron lang malabay ang mga basura sa dakbayan. Ilabi na nga gitinguha sa Prime Waste Solution nga makaabli og laing landfill sa barangay Binaliw ning dakbayan sa higayong tugutan sila sa DENR. Maong usa lang ang nimong hangyo sa mayor sa ubang nabalaka sa ilang mga basura. Ako lang gamay na nga pasyensya. So mo na ang we're doing the best we can. No, this is something dili ni nato tuyo. Gian Navarro, CCTN News. Mukuyog si Cebu City Mayor Nestor Archival ug ubang mga opisyal alang sa usa ka semanang misyon ngadto sa nasod sa Japan gikan sa Pebrero 25 hangtod na sa Pitsa 27. Tungod niini, gihimong acting mayor si Vice Mayor Tomas Osmeña ning simanaha alang sa mga mainungdanon nga transaksyon sa syudad. Kuyog ni Archival sila si Governor Pamela Baricuatro, pipila ka mga board members o kadagkuan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry aron tun-an unsay anaa sa nasod nga Japan. Apil na niini ang istriktong pagpatuman sa waste management o pagbaton og modernong waste-to-energy facility. Naninguha usab ang delegasyon gikan sa Sugbo nga makabaton og maayong investment gikan sa Japan. So ang itanaw nato dito ang duha ka major nga items nga atong matanaw as best practice. Number one, as ang ilang flooding plans and programs. The other one is katong ilang waste management, which is one is segregation and also the waste to energy. Bagong gi-renovate nga skywalk sa Barangay Subang Dako gi-turn over sa kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi. Pinaagi sa Adopt a Skywalk program sa syudad, gi-renovate ang siyam ka mga skywalk sa pagigalayon sa pribadong sektor. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Gikan sa buslot-buslot o gubaon nga skywalk, karon na panindot na ang subang dako skywalk hayag og limpyo nga walay gasto sa syudad. Ang renovation gipatuman sa mga partner nga pribadong kumpanya. Lakip na ang pagbutang og atop, signages, suga ingon man ang pag-repaint. Ang subang dako skywalk usa sa siyam ka mga skywalk sa syudad nga nadaot og naguba tungod sa bagyong Odette niadto pang tuig 2021. No cost to the city. Muna ang importante gyud kay magtinabangay ang LGU business sector o ang private sector gyud di gyud kaya sa syudad lang. Muna kung kisatoy ganahan mo tabang, grateful gyud kayo ang syudad. Ang syudad ug barangay ang mumintinar sa skywalk aron magpabilin nga limpyo ug luwas ug dili mahimong tambayanan. Kini nahimutang atubangan sa Subang Dako Elementary School. Daghan kayong salamat nga atuaning nakuan sa imong project skywalk. Kaya among mga bata usually mutabok raman sa ubos. Karon safe na silang mutabok, nga confident silang mutabok kay naa man say nagbantay. Ang rehabilitasyon kabahin sa ADAP a Skywalk program sa syudad diin giinganyo sa pagpakigalayon ang mga negosyo pinaagi sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Ang laing 8 ka mga skywalk ang nahimutang sa nagkadaiyang barangay o giponduhan usab sa nagkalain-laing kumpanya. Contribution namo is the repainting of the structure sa skywalk. And then for the roofing, like this one sa Subang Dako, sponsored ni by Simon Enterprises. Giplano usab karon sa syudad ang pagpatuman og ADAP an Island, pagpanindot sa tanang mga center island sa Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipangsikop sa mga sakop sa Traffic Enforcement Agency o Mandawi kun team ang pipila ka mga jeep nga wa misubay sa ilang nga ruta. Lakip na niini ang mga jeep nga miagi sa Piburgo Street luyo sa Pacific Mall. Nasuta sa team nga ang mga drivers way clearance sa ilang nga kustodiya. Ubos sa ordinansa sa Mandawi ang mga pampublikong sakyanan nga magbiyahean sa syudad kinahanglan nga mukuha og team clearance nga nagkatidad og 100 pesos. Aron makakuha sila, kinahanglan way record ang traffic violations o baka bayranan sa mga violations. Gipahinumduman sa pangu sa team nga si Henry Tuya ang mga driver sa PUJ nga musubay sa ilang ruta og dili magbuot-buot o himo sa bisan asang nalang dapit nga moagi. Mosunod, kapulisan andam na sa paghatag og seguridad sa paghandom sa ika-40 ka tuig nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and
heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Magpili pa. Ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-sinisibo! Sinisibo! Sinisibo! For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet.
Bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakarating palayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ning maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa atong mga balita, kapulisan sa Central Visayas mo pagkatap og kapin 3,000 ka mga police personnel aron bantayan ang mga kalihukan sa ika-40 ka tuig nga kasumaran sa EDSA Revolution. Samtang ang Cebu City Police Office moabag usab sa pagmando sa dagan sa trapiko aron dili maapektuhan ang biyahe sa mga pampublikong sakyanan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Naka-alerto karon ang kapulisan sa Central Visayas subay sa kasumaran sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution nga himuon og mga adlaw. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 nagkaniyon nga rekahan ay na ang ilang giandam nga seguridad subay sa kabanduan silang labaw nga si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Gipangandaman ang pagpanagtapok sa nagkadiyang sektor sa Katilingban nga kabahin sa trilyon peso march nga salmutan sa simbahan, cause-oriented groups o gubang hugpong aron ipadayang ang ilang kasagmuyo sa parayon nga pagpangawkaw sa panudanan sa gobyerno. Gipahibaw ni Maranan nga nag-andam na sila og 3,400 ka mga police personnel nga mo ipakatap sa tibok Central Visayas. Dinasayon na sila kung asa magtapok ang nagkalain-laing grupo nga mohimo sila nga mga programa. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan sa nag-una nga kadalanan sa tibok Region 7 likip na ang mga critical infrastructure aron mabantayan ang publiko, pagpatuman sa kahusay kalinaw ug suportahan ang nasubay sa balaod nga kalihukan. Gawa sa mga naka-uniforme nga mga police personnel nakigalayon usab sila sa mga local government units, force multipliers ug ubang stakeholders aron magtinabangay alang sa malinaw nga pagsaulog sa anibersaryo sa EDSA. Si Police Colonel George Ilana ng hepe sa kapulisan sa syudad sa Sugbo masaligon ang himuon nga kalihukan sa nakadiyang sektor sa Katilingban dili mumugna og kasamok. Mato niya nga wala sa kasaysayan sa dakbayan sa Sugbo nga molusad og kagubot ang mga progresibong grupo sa panahon nga dunay sila himuon nga lihok protesta ilibina nga ning maong kasaulugan uban kanila ang simbahan. Tungunin mo hatag sila og seguridad sa mga musalmot sa trilyon peso march o ilang abaga ng mga traffic enforcers nga mahapsay ang dagan sa mga sakinan. Wala hinon makamonitor ang kapulisan nga dunay hulga sa seguridad alang sa kalihukan sa EDSA People Power Revolution. Apan bisan pa man ini, ilang kisaka ang ilang pagbantay aron masiguro nga walay daotang mahitabo. Arnold Bustamante, CCT News. Tuna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gidusong pagdeklarar sa Pebrero 25 isip regular holiday aron handumo ng EDSA People Power Revolution.
Mato di Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga nangayo ang buhatan sa presidente og bersyon sa balaod nun ug mahimuan kini og lakang. Giduso kagahapon sa Kongreso ang House Bill 7911 sa tinguhang dili makalimtan sa bagong henerasyon ang pagpabalik sa demokrasya human gipalagpot ang Marcos dictatorship niadtong 1986. Sukad niadtong 2023 gihimong special working holiday lang ang Pebrero 25 gikan sa kaniadtong special non-working day. Kabanay sa mga drug war victims sa Sugbo o human rights advocate naglaom nga mulahutay ang confirmation of charges sa International Criminal Court batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Alang kanila, ligon ang ebidensya o argumento bahin sa dugoong kampanya batok sa drugas kaniadto. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisaksihan sa kabanay sa mga biktima sa extrajudicial killings o human rights groups ang makasaysayan nung unang gabi sa confirmation charges hearing sa International Criminal Court batok tikan ni Presidente Rodrigo Duterte. Pinagi sa live streaming gikan sa ICC Pre-Trial Chamber sa The Hague, Netherlands, nakabati ang mga bisita sa opening statements ug argumento gikan sa prosecution ug defense panel may tungod sa dugong kampanya batok kinadiring drugas kaniadto. Anahinon ang mga abogado ug mga representante sa human rights groups aron mo pasabot sa mga statement gikan sa managlayng habig ngadto sa mga apektado. Nakita ni Dennis Abarrientos sa Karapatan Central Visayas nga lig-on ang mga ebidensya gikan sa prosecution diin nagagikan kini kasagaran sa mga policy o public statements sa kanhi presidente ug uban pa. Bisan pa natanggong na si Digong nara siya diha sa ICC ang impluwensya niya o sa iyahang mga sumusunod kay padayon nga naghudlat o naghadlok sa mga biktima. Human makadungog sa pasiunang pre-trial hearing, nagpabili ng paglaom sa kabanay sa mga biktima sa war on drugs nga makabot ang hustisya ngadto sa mga inosente. Taliwa kini sa kabalakang naangkon og traumang giatubang sa uban bisan og halos dekada na ang nakalabay human sa subsob nga police operation. Luoy taw kaya kung mga anak mayon ta si Duterte matiurok ng untag nito sa prisuhan kay nalipay jud ko nga sa Duterte nga nasugda na taon siya sa kuan ganang kaso niya sa dito sa ICC. Ayon tagba donot na to si Duterte. Dulagway ni Dian Gumanaw gikan sa Hustisya Cebu og Rise Up for Life and for Rights nga makahupay alang sa mga biktima sa extrajudicial killings ang dagan sa pre-trial hearing. But usab nila nga panubagon ang mga co-perpetuators og mga clones ni kanhi Presidente Duterte. Sige mong pangamong ato sa mga inosente aron lang matod pa makakota sa mga gipampatay gumikan lang sa gingong pagpayuhot og drugas isip bugti sa madawat nilang reward. Under the former Duterte administration, grabe gyud ang influence sa giingon pa na even the values and morality of the Filipino people apektado kaayo. Laliman ka, you wish ill against sa imuhang mga kasilinganan, against sa imong fellow Filipino people, and you justify killings. Di ba kinsa man ang tarong? Dili hinuon nila biyaan ang gimong pre-trial hearing hangtod nga makabot ang kaangayan pabor ngadto sa mga nahikawan tungod sa dugoong gira batok illegal nga droga. Gian Navarro, CCTN News. Cebu Governor Pamela Barecuatro nang hinaot nga mabalik na sa iyang pamilya dinhi sa nasod si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Subay kini sa kabalakang naangkon karong nagpadayon ng pre-trial hearing sa kasong crimes against humanity sa ICC. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nang hinaot si Cebu Governor Pamela Barecuatro nga mahibalik na sa iyang pamilya si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si Barecuatro nagtuo nga dili angayan nga ma-detain si Duterte sa International Criminal Court. Si Barecuatro mipadayag human gipangutana kabahin sa nagpadayong pagdungog labot sa investigasyon sa ICC sa anti-drug campaign sa administrasyong Duterte. Mahinumdumang nakuha sa gobernador ang endorso gikan ni Duterte niadtong Pebrero tuig 2025 pipila ka adlaw sa wala pa gidakop ang kanhi opisyal sa Interpol. Manubis at ang Digong guys already served the country. You should deal with his family, with his constituent, and yet he's out there being a person. I'm really against a former president being killed. I wish na balik siya
Kini mao'y unang higayon nga mipadayag ang gobernador sa baruganan niining pagsupak sa gihimong pagdungog sa The Hague-based tribunal. Dihang midagan kini atol sa May 2025 elections isip gubernatorial candidate. Lakip si Bari 4 sa mga nanawagan nga papaulion si Duterte sa nasod. Ang ICC mihimo kini og investigasyon sa crimes against humanity. May kalabutan sa war on drugs nga una nang nakaangkon og local support og international criticism. Kahinumduman nga niadtong tuig 2019 mi-withdraw ang Pilipinas sa ICC apan ang korte nagmintinar sa jurisdiction niini sa giingong mga krimen sa mga tuig nga miyembro pa ang nasod sa ICC. Gikatakdang ipakita sa prosecutors ang giingong mga kakonsabo ni Duterte bahin sa pagpatuman sa duguang drug war campaign kaniadto. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bantayan sa Committee on Tourism sa Kongreso ang giduso nga pagwagtang sa travel tax alang sa kayuhan sa tanan nga mga biyahero. Kini mo'y gipasalig sa Vice Chairperson nga sa Lapu-Lapu City Lone District Representative nga si Junard Ahong Chan. Human kini nga giaprobahan sa committee level kagahapon. Gituyo sa pagduso ang maong lagda aron dili na mabudlay ang tanan nga mga turista sa pagbayad og dakong buhis ug mas makapakusgan pa ang travel competitiveness. Mahinungdanon alang ni Chan ug mga kaubanan sa komitiba ang maong kalambuan sa tinguha nga mas mapadali na ang pagbiyahe ilabi na sa mga OFW pabalik sa Pilipinas. Giandam na ang committee report labot sa maong balaodnon aron ihatag ngadto sa Ways and Means Committee ug mahimuan og dugang pang mga lakang. Mosunod, driver nga nakahit and run og babaye sa syudad sa Mandaue, kasuhan kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero mga ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kaayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhang masagitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Lumitang ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan
Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, babaeng biktima sa hit and run sa syudad sa Mandawi ni pasaka og gaso batok sa nakadasmag nga driver. Kagamhanan sa syudad andam mutabang sa panginahanglanon sa biktima. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro Cantuna, ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga napasaka kagahapon ang kaso nga reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property, ingon man abandonment of victim. Matod sa tigpamaba nga nailhan sa kapulisan ang suspect human sa gipahigayon nga backtracking ug forward tracking sa mga CCTV. Makahinumduman nga niadtong Pebrero 12 naangol ang 48 anyos nga babay nga si Cleonel Torres Bruce human madasmagi sa usa ka pick-up sa Corte Street, iskina AS Fortuna Street sa Barangay Banilad. Nagsakay sa iyang bisikleta ang biktima og padung uli atol sa pagkahitabo sa insidente. Apan ang driver sa pick-up diretso lang og padagan nga daw wala ray nadasmagan. Information gikan sa investigator na according sa suspect na during sa incident sa iyang pag-drive na gibati mo siya kung tuka o wala niya magtuyo na nagpapagan ang maong victim. And sa katong pagpangutana kung ganong iyahan ni siya ibiyaan, wala na siya ni-give na sa iyahang statement but ang iyahan lang sa code nga andam lang siya nga atubang sa kaso o kumpanya sa mga news. Sa iyang bahin, matod ni Mayor Thadeo Junki Uwano nga wala pa siya masayod kabahin sa insidente apan anda mutabang ang syudad sa panginahanglanon sa biktima. Pagtuwa lang sa office, I will try to assist sir. Say matabang sa city, pero tibaw na mo sa government funds gani, dili mo na nato anak kadali i-release mo, tabang sa tax personnel sa nato. Sa nasayran, pipila ka adlaw nga wala makatrabaho ang biktima tungod sa pagkaangol. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nangayog pasaylo ang upat ka mga batanon ngadto kang Cordova Mayor Cesar Didoy Suan og sa publiko human himo usab og delikadong stunts samtang nagmotorsiklo. Nasikpatan sa usa ka video nga nihimo og Superman stunts ang mga batanong anaa sa 15 hangtod 18 anyos nga pangidaron sa Centennial Avenue sa maong lungsod. Hugot nga gipabantayan ang maong dalan batok sa mga aksidente isip discipline zone. Gipanamduman ni Suan ang maong mga batanon kuyog ang ilang mga ginikanan og tag-iya sa motor nga dako og risgo sa aksidente ang maong binuhatan. Human gipasaylo, mipasalig ang mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak aron dili masubli ang gihimong stunt sa karsada og dili makalapas sa mga balaod trapiko. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tamar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.